Hello po, Coach Cindy here. Kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, please po mag-subscribe ka. Kung may mga katanungan ka, comment, suggestion, violent reaction, feel free po mag-comment sa comment box and palike po ng video ko kung nakatulong sa'yo. And ito po ang ating mga paraffle for December po 2020. Ito po, yan po. Wala naman po akong masyadong hinihinging requirements. Just subscribe to my channel, magparamdam ka po sa comment box, and please support po by liking it or mag-comment ka po. Para po, pagdating po ng live raffle promo po is makasali ka. Hello guys, naghanda ako ng mga tips para sa ating small YouTuber community. Kasi kapag monetize ka na po, pinaka-importante talaga na pag-aralan mo ang policy ni YouTube, alamin mo yung mga gusto niya at alin yung mga ayaw niya. Para nasa tamang daan ka na sa journey mo. At least makapag-start ka ng tama, mas mabilis ka magiging successful, believe me. Lalong-lalo na kung maiiwasan mo nang gawin ang mga pagkakamali naming mga naunang YouTuber na. Kaya sa video na ito, tapusin mo po kasi madami po akong ibibigay na pwede makatulong sa iyo at magkaroon ka ng idea, ma-enlighten ka para po makapag-start ka ng tama. Here are some important, effective tips on how you will grow your YouTube channel at para po mabigyan natin ng guide ang mga small YouTuber na kagaya mo. First important tip is maging handa. Kailangan paghandaan mo kung ano talaga ang lalamanin ng YouTube channel mo, kung ano yung i-offer mo, kung ano yung pwede mong maging content, ano ang magiging laman ng pinaka-videos mo. Kailangan po maging handa ka para po huwag kang mag-cramming, huwag kang mag-hang, huwag kang mag-panic, huwag kang ma-frustrate sa journey na tatahakin mo sa YouTube. Kailangan po prepared. Kapag handa ka kasi, handa ka kung ano yung gusto mong maging topic sa sunod. Kailangan mo po na alam mo na kung ano yung mga related topic doon sa mga video na gagawin mo. Para po hindi ka maubusan. Kasi ang mga YouTuber po is ang nagiging reason nila ba't minsan nag-give up or napapagod. Dahil po nawawalan sila ng idea kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, as early as now, ilista mo na. At least, mas madami kang ideas na mailista, mas madami kang pwedeng pagpilian. Remember po, kaya dapat po nakahanda ka. Kapag na-upload mo na po kasi, hindi mo na mai-edit yan. Kung may gusto ka man alisin or gusto ka man maidagdag, hindi na mangyayari. Okay po. Saka po, lahat po ng pwedeng i-upload mo sa YouTube channel mo ay may chance. Basta po na-upload mo yan, may chance po yan mag-viral. Hindi mo alam kung alin dyan sa mga video mo ang magbibigay sa'yo ng malaking sahod after 5 months. Pero, di ba, kung paghahandaan mo pa lang as early as possible, magandang investment na nakapagbigay ka ng magandang quality, informative, nakakatulong, searchable, sumasagot sa mga tanong. In that sense po, kumbaga, pinalipad mo lang yan sa YouTube. Si YouTube na ang bahala mag-offer niyan doon sa mga tao naghahanap dyan. And the more po na sumasagot ng tanong yung video mo, mas mabilis po yan maging trending at magbigay sa'yo ng magandang sahod pagdating ng panahon. Ang investment kay YouTube is kung mas madami ka pong ini-invest na oras, mas madami kang ini-invest na video. Imagine mo kung meron kang 50 videos. What if po 25 videos out of 50 mo is nagbibigay sa'yo ng 1,000 a day? Di ba po? Hindi mo po alam. So, mas madami kang video na ina-upload, mas madaming video ang pwede magbigay sa'yo ng income pagdating ng panahon. What if po sa 1 year nag-upload ka, isa lang. Hindi ka pa sigurado kung kikita ba yun or hindi. At least po, kumbaga, alin man dyan sa 100 videos mo ang magkaroon ng income, at least po, malaki ang chances na may mag-viral dyan, na magkaroon ng mga views, mag-trending views, magkaroon ng 500 views, 1 million views. Who knows? Wala pong nakakaalam. Pero po, dapat po, gawin mo ng tama. May mga dapat ka pong flow na sundin kung paano po mag-upload ng effective sa video, sa YouTube channel mo. Next tip ko po sa iyo is magkaroon ka po ng time na maglaan na pag-aralan po kung paano ka po makakapag-edit ng mga videos mo, lalo na po kung gusto mong alisin yung mga dead air or yung paghahang or yung napapaisip ka, pwede pong alisin yung mga dead air na yun. Kasi ang pinaka-goal natin dito is yung viewer satisfaction. Dapat po satisfied sila habang pinapanood nila yung video mo. Kasi po, kung naghahang ka, napapaisip ka, naboboard po yung mga viewers mo, pwede silang umalis doon sa video nila at hindi nila tapusin yung video mo. So, as early as now, gusto ko po sa mga small YouTubers na kagaya ko, pag-aralan po natin na tanggalin yung mga dead air, mag-practice po tayo sa pag-edit ng ating mga videos para magmukha po itong professional.
Next tip po, dapat alam po natin ang halaga ng strong retention or yung engagement ng mga viewers natin sa ating mga video. Kasi po si algorithm po ni YouTube ang nagbibigay ng signal kung dapat ba nila pong i-expose or i-promote or i-massively ilabas ang mga video natin sa buong YouTube community. Ang algorithm po at ang analytics, ito po ang susi kung bakit po nagiging trending ang video natin. So kung mas maaga mong ma-research ang mga tungkol dito, ano ang advantage nito at ano ang magagawa nito para maging successful at mag-grow ang YouTube channel mo, wala pong ibang maipopromote or maisuggest sa iyo, is i-research mo po si algorithm or ano po ang epekto ng magandang analytics or ang good standing para sa mga video mo. Kasi in the future po, you will be uploading 100 videos. What if you follow the right track? Ginawa mo po yung mga tamang standards na gusto ni YouTube on how you will upload those video. Kasi po, kapag tama mong ginawa yung title, descriptions, tags, hashtag, at ano po ang sinasabi mo sa pinakabuod ng video mo or sa pinaka-content ng video mo, it will give good impression kay YouTube para i-promote. Kasi kung ano yung nasa loob ng content, yun po ang isasagot ni YouTube doon sa mga naghahanap. Parang kinoconnect dadat lang yan ni YouTube. Halimbawa, may naghanap sa YouTube. For example, tips sa mga bagong YouTuber. Since ang aking title is about sa pagbibigay ng tips sa mga small YouTuber, nandyan din po yan sa descriptions ko at paulit-ulit ko po itong sinasabi mismo sa loob ng content ko. Tips para sa mga small YouTubers. And ilalagay ko po yan ng makailang beses doon po sa pinakailalim or sa tags. In that way po, ginagawa ko ng tama yung gusto ni YouTube na flow. Kung saan ka man po nakafocus na topic, halimbawa, ikaw po ay gumagawa ng makeup tutorial. Para po huwag ka pong maubusan ng topic, ilista mo po yung mga posibleng gawin mong content. Para po huwag kang maubusan, gumawa ka po ng listahan ng mga ideas kung ano yung mga plano mong gawin. Para po, yung consistency po ng pag-upload mo is huwag pong maputol. From time to time, gumawa ka ng mga research tungkol doon sa makeup tutorial, kung ano ang mga pwede mong gawin sa sunod. Mga pakulo, anything about regarding doon sa makeup tutorial. Kung yan man ay collab, yan man ay yung sinecheck mo yung mga ibang brand, madami po yan. Basta, mas madami po, hindi ka mauubusan pagdating ng panahon. Para consistent ka, wag kang mapagod, wag kang mabored, wag kang ma-frustrate na nauubusan ka na or nagkakraming ka na or nagpapanik ka na dahil wala ka ng ibang magawang topic. Kailangan mo po yung pagdahandaan, list down, list down, list down. Pwede mo din pong gawin yung mga tips para sa mga makeup tutorial or sa mga mahilig mag-makeup. Diba po? Madami yan, believe me. Kailangan mo lang paghandaan as early as possible, mas madami kang ilista para mas madami kang pagpilian. Okay po. Kung wala ka pong budget, kasi di ba pag may mga mukbang, pag may mga tutorial, pag mga travel vlog, kailangan po niya ng pera. Para makagawa ka ng vlog, kailangan bumili ka ng makeup. Kung gusto mo mag-ukay-ukay haul, bibili ka ng ukay-ukay. Just in case po, wala ka pong naiisip na laman ng YouTube channel mo, pwede mo pong subukan ang ginagawa ko. Ito po ay video tutorial about YouTube. Nagtuturo po tayo ng mga ways kung paano magpa-grow ng YouTube channel. Pwede mo po itong gawing practice. Wala po akong ibang ginagawa, cellphone lang, tapos yung mga topics, and paka-record ko po, ini-edit, ina-upload ko, wala po akong puhunan. Pwede pong puntahan ang YouTube channel ko, pwede ka pong kumuha ng mga ideas, mga titles, check mo po ang descriptions ko. Kasi kung ano po ang nasa description, yan po ang sinasabi ko sa loob ng video. So, makakatulong yan na makapag-start ka na. Mahalaga po kasi na makapag-start ka agad kasi po sayang ng oras, sayang ng araw na lumilipas na hindi ka pa nakapag-start. Kahit po pag-practicean mo, pwede po yan. Feel free po mag-comment sa baba kung ano po ang mga pwede mong gawing topic. Pwede po akong tumulong. Next tip ko para sa iyo is to ask for feedback. Accept criticism. Kasi po ang pinakauna pong nag-criticize sa akin is isang matagal ng vlogger. Ang sabi niya, ano ba yan, itigil mo na ang pag-vlog mo, wala akong maintindihan ang hina ng boses mo, bla bla chuchu. Hindi po ako nasaktan kasi tinanggap ko na first timer pa lang ako mag-vlog, siguro nakakalimang content pa lang ako noon on how to grow your YouTube channel. Sinabihan niya ako ng ganun, ang hina ng boses mo, tigilan mo na yung pag-vlog mo. Nasaktan ako, oo, pero tinanggap ko ang realidad kasi nung narinig ko yung video, talaga namang mahina ang boses ko. Kapag mahina ang boses ko, nabad trip siya. Okay po. So, ang ginawa ko, nag-practice ako, naghanap ako ng mic or gumagamit ako ng headset para mas marinig ako ng
mga viewers. So, i-accept natin yon para mag-improve tayo. And, yung mga kapamilya mo po, pwede mo silang tanungin. Kung baga sa factory, meron tayong quality control. Okay po? Sa YouTube channel natin, magtanong tayo sa mga kapamilya natin kung ano pa ang side or ano pa ang mga dapat nating baguhin, ano yung mga dapat nating alisin, ano yung napapansin nila na pwedeng makatulong na mag-grow ang, di ba? Mag-grow ka as a content creator. Or, sa mga YouTube videos mo po, magtanong ka to promote po conversation, magkaroon ng engagement yung video mo, tanungin mo yung mga YouTuber or yung mga viewers mo kung ano ang masasabi nila doon sa content mo para malaman mo kung anong iniisip nila. So, malaking bagay yan sa pag-grow mo bilang vlogger or bilang content creator or bilang YouTuber. Yung next tip ko sa'yo is para sa mga pag-sub to sub. Hindi po masama yan. Actually, may natutulong din po yan. Pero kung gagawin mo po siya organically, gumawa ka ng small community na ikaw po ang nagbuo, ikaw ang nagtatag. Okay po, gumawa kayo ng group chat, maghanap ka po ng mga small YouTuber na gusto ng mga paangat program. Ang gagawin mo po dyan is conversation, usap-usap kayo, mag-planning din kayo. Hanggang lumago kayo or dumami kayo, kailangan mo po ng community support na manonood po doon sa mga video na ina-upload mo kasi yung first crucial time is yung first hour after mo mag-upload ng video up to the 24 hours ranging. Kailangan mo po ng viewers every after upload. Kasi po yan po ang nagbibigay ng signal kay YouTube kung anong klaseng video ang in-upload mo. Pinapakinabangan ba? Kasi yan pong video mo kasi is kahit po yan kapakipakinabang kung wala pang nanonood yan, hindi po promote ni YouTube. Kasi si YouTube po is wala siyang utak. System po siya. Siya po is naka-rely, nakadepende yan sa system na nag-a-analyze kung ano yung data na binibigay natin. Doon po siya nakafocus. Kaya kung bibigyan mo siya ng views, bibigyan mo siya ng like, bibigyan mo siya ng maraming comment, ang iniisip ni YouTube is maganda ang klase ng video mo, kaya maraming nanonood dyan. So, kapag maraming nanonood, dahil nga business po ito, ipopromote niya po ito yung mas malakas ang pag-promote pa. Okay po. Sa mga artista kasi, wala lang problema kasi may follower na talaga sila. Sa atin pong mga YouTuber na baguhan pa lang, kailangan natin gumawa ng ating mga ninja. Kailangan natin ng Hokage move para po makatulong na mas mapabilis ang pag-angat natin kaysa po wala pong mangyayari, wala pong himala na nangyayari, nagtitrending po ang isang video nang walang nanonood. Okay po. Business po is business. Kailangan po natin ng marketing strategy. Kailangan po natin talaga ng mag-effort na i-promote ang mga videos natin, ang YouTube channel natin. Maghanap tayo ng mga community, ng mga small YouTuber na pwede mag-suporta sa ating YouTube channel. Ibalik mo lang din po sa kanila kasi give and take po yun. Tulungan kanila, tulungan mo din sila. Para sabay-sabay po kayo sa pag-angat. Kasi no man is an island. No man can stand alone. Kailangan natin ng bawat isa. So, kung na-appreciate mo po ang mga content na ganito, please naman po, kailangan ko po malaman po na gustuhan mo. Please give me a like. Or, kung nakatulong sa iyo ang aking video, please leave a comment na magwa-warm ng aking puso sa mga nakaka-appreciate po ng video ko. Supposedly po, ang aking tips is aabutin ng 20 plus, pero dahil po iniiwasan ko ang mahabang video, I will cut it here na. Pero before po ako umalis, I will ask you po to comment sa baba yung mga ideas nyo na para makatulong din po sa mga small YouTuber, and possible po gumawa ako ng part 2 na nagbibigay ng tips para sa mga YouTuber na kagaya natin nagsisimula ko lang. God bless. Ciao!